time na binuksan ko yung Bible, tapos sinusubukan kong himayin, sumabog yung utak ko. Hindi ko na kaya. Ang hirap pala gumawa ng preaching. Sobrang hirap. Tinext ko sila lahat, please pray for me. Sobrang hirap. Hirap pala. Pero gusto ko sabihin sa inyo na nag-start yung desire ko to share the Word of God. Noong December, nag-attend ako ng isang youth conference. It's called, Nation Transformers. Tapos simula nun, parang, wow, ang sarap palang sabihin yung truth ni God. Ang sarap talaga. Pero may mga bagay rin talaga na parang, kala mo pagkaunang kita mo, ang sarap, pero meron palang, meron palang gano'n, nakala ko cotton candy lahat. So yun, gusto ko lang na nahihirapan ako. And gusto ko lang mag-thank you kay Josh, tsaka kay Dave, for helping me kahapon. Pag-encourage sa akin na mag-share na lang ako ng word about yung ginawa ko. Nagbigay ako ng testimonial Juvenes sa isang youth camp sa Morong Rizal. So, gusto ko lang, mas nag-decide ako, siguro magkukwento na lang ako about myself. Gusto ko lang din palakpakan yung worship ni Kaya. Palakpakan niyo naman sila. Sarap mo yung from my heart to the head, Jesus be the center. And ako, please be the center. Masarap eh. Kasi, kung alam niyo kung paano ako nagsimula, akala ko, center sila ng buhay ko. Kasi nasave ako maaga eh. 7 years old ako nasave. So, aga diba? So, anong alam ko sa sin? Paano ko nasave? Basta naalala ko noon, may napanood akong story, the movie, tungkol kay Jesus, is pinapako siya sa krus. Tapos na-remind ako na lahat ng ninakaw ko ng piso at dos. Tapos ka naman mo. Lord, nagkasala ako sa'yo. 7 years old ako, nag-repent ako kay God, and I really knew na napaka-undeserving ko, but God, Jesus died for my sins. Jesus died for the sins na, yun nga, pag-kuupit ko ng 2 piso. Dati ganda ng 2 piso dati. Naabutan nyo ba yun? Yung coin, tapos may sulok. Tapos meron puno ng buo. Hindi. Natandaan niya natin. Hindi, ano lang yun. Pero meron pa isa yung 5 piso na color green. Diba? Diba? Sobrang cool. Yun yung tinulukot ko sa nanay ko dati. So, kala ko dati, sobrang na-save ako na maaga. 7 years old ka na-save. So, parang feeling mo, boom! Save na ako. 7 years old ako, na-save na ako. So, parang ganun lang kadali yun. 7 years old ako, na-save ako. 8 years old, nagmi-missionary na ako. Pupunta kami sa mga palengke. Nag-preach kami ng gospel. Pero pinanggalingan namin church, ganito yung gospel nila. Mag-repent na kayo, darating ang Diyos, masunog kayo sa impyerno! Pupunta kami ng palengke. Yung ginagawa namin, nakakita na ba ako ng mga ganon? Hindi na ba uso ngayon yun? Well, kami yung mga batch namin yun. Gagano'n kami dati. Tapos ting araw ng patay, pupunta kami sa mga sementeryo, tapos kumakanta kami ng mga worship songs, tapos kinocomfort namin yung mga namatayan, tapos nangihingi kami ng pera. Na-comfort namin sila, so ito na yung sobre. So ganun yung pinanggalingan namin na church. Medyo cultic siya, so kailangan nyo mag-ingat dun sa ganun mga church. Kasi yung mga ganung church, sinasabi nila, kapag wala kayo dito, hindi kayo masasagip. Hindi kayo masasave. Ito ang totoong iglesia ni God. Ay, sa mga bagong dating, kung wala na upuan. Sige, tayo lang kayo. So, hello. Thank you for coming. So, ganun yung church na pinanggalingan namin dati. Pero naniniwala ako na nasave ako kasi Jesus as my Savior. Kaso nga lang, yung church na pinanggalingan ko, medyo brainwashed sila. They thought, na yung simbahan na yun, sila yung only true church where hindi naman ganun sinabi ni Jesus. Diba, may scripture sa Bible, sabi ni God, sabi ng mga apostles niya, Lord, ginagamit nila yung pangalan mo doon sa kabila. Tapos sabi ni God, if they're not against us, then they're for us. So, kung ginagamit nila yung name Jesus, then
Siyempre, pero yun yung sobrang nakturn sa tatay ko. So dahil doon, yung tatay ko nagkaroon ng trauma, kasi na-discover niya, mahilig kasi magbasa ng Bible yung tatay ko. Dapat yung tatay ko, pastor eh. Pero nakilala niya yung nanay ko, so hindi na natuloy. Ganda. Sumulpot tuloy ako. Yes. Pero yun, na-turn off yung tatay ko, mahilig yung tatay ko magbasa ng Bible. So sabi niya, bakit hindi pwede kumain dinuguan? Eh, sabi nga sa New Testament, lahat nilinis na. Oo, kasi favorite ko din yung ginagawa. So, gusto ko kumain nun. Tapos, at ganun, ang daming bawal, ang daming ganito. So, parang ganyan, so, na-realize ng tatay ko na law, puro law lagi. Law, dapat ganito, dapat ganyan. Kami naman, wala kami alam, so bata kami, so huwag daw magsisinungaling, huwag daw magaganto, huwag daw, lahat, wag. Sobrang haba pa ng buhok, hindi rin ako papagupit ng buhok. Sobrang ganun kami. So, parang taking tatay ko. So, ginawa ng tatay ko, inalis na kami doon sa church. Pero since yun yung alam mo na truth, nag-iyakan pa yung mga kapatid ko. Ulo, sabi, ginamitan pa ng scripture tatay ko eh. Kung sino man, kung mamahalin mo yung magulang mo nang higit kay God, or yung anak mo nang higit kay God, di ka kalapat-dapat sa Diyos. Ginamitan pa gano'n sa bahay namin, scripture-based. Pag nag-away kami sa bahay, boom! Sabi ni God, ganito. Sabi naman ni God, honor your mother and father. So, tama yun. Hirap intindihin. So yun, backslide kami buong family, niligas kami ng tatay ko, 7 years old ako na safe, pero tapos nung umalis kami sa church, wala na akong hindi na napagbasa ng Bible, ganun. Tapos nung high school, nagkaroon pa ako ng rock band. Yan na. Ito yung maangas eh, Krista. Pa yan. Praise the Lord pa itong mga po. So, nasanay ako ganun yung buhay. Hindi kami lumaki ng na may kaya. Pero, ang sarap ng buhay na may freedom ka gawin yung gusto mo. Kasi nanggaling kami sa, ganito dapat, ganyan dapat. So, hindi kami naging Kristiyano, pwede pala lahat. So, doon ko narinig si Britney Spears. Ito, ba't ganun yung suot niya? Kulang ba yung sa tela? Mayaman sila. So yun, tapos yung first punk rock band ko, yung Blink-182, yung pinakinggan ko. So yun, nagbago ng genre ko. Boom! Blink-182! Wow! Rockista! Sino nga pala, Alanis Morissette, Sum 41, Rufio, Coy de Cambria, Taking Back Sunday, sobrang, gano'n talaga. Tapos, ay grabe, sobrang freedom. Ang siya ng buhay ko. Ganun siya eh. Kasi may freedom eh. Kahit di kami masyadong mayaman. Pero yung pangarap ko, sabi ko gusto ko yung maman. Mag-iba yung nanay at tatay ko. Gusto ng nanay ko, mag-artista ako. Gusto ng tatay ko, gawin ko yung passion ko. So parang, labo di ba, paano balance it? Honor your mother and father, kamote, ano ba yun? Paano mo magkaiba sila ng gusto? Nakatingin ko yung sarili ko, isa mag-artista, isa mag-artista. Pwede. So parang sobrang astig lang na, ang bait ni God, kahit sobrang unfaithful ako, nang dinala niya ako sa industry, napagsabay ko, mukha na akong artista, nakista pa ako. Joke lang! So yun, grabe, sobrang nagkaroon ako ng lahat ng bagay. Nung nakapasok ako sa industry, lahat ng bagay na gusto ko, meron ako. Lahat ng gusto nyo, ay, nako, lahat yan nakuha ko. Boyfriend lang yung hindi. Ewan ko ba sa sarili ko? Ang gulo ko eh. Pero grabe, lahat ng gusto kong gadget, gusto ko lahat. Ay, lahat meron ako. Ba't bagong labas yung Wii? Boom! For isang linggo, meron na ako nun. Lumabas yung Nintendo DS, after 3 days, meron na ako nun. Bagong phone, lahat! Papalit-palit ako, hindi ko na alam kung bakit eh. Para ako, spin. Sobrang lahat ng gusto ko. May kotse ako, may sarili akong kondo. 18 years old lang ako nun. Di ba parang, wow. Lahat to nangyayari. Parang hindi ako naniniwala na nangyayari to. Tapos ganun, lahat ng gusto kong gawin, nagagawa ko. Pero parang something is missing. Pag-uwi ako sa bahay namin, galing ako ng gig. Di ko maintindihan. Sinasakay ng mga plano. Ganda naman ng headset ko, Beats by Dre pa. Bakit ganun? Designer shoes pa yung suot ko. Tapos, nakakausap ko yung mga Amerikano, mga Japanese,
ganun. Ako lang dati, gusto kong gawin, gusto kong magta-travel, gusto kong gawin lahat ng gusto ko. Pero pag uwi ako sa bahay namin, may something na hindi ko maintindihan sa loob ko. Parang uwi ako sa bahay, ang dami-dami kong ginagawa sa labas. Pero uwi ako sa bahay, empty. Sobrang empty. So doon ko na-realize na the more na nag-roll yung money, papasok sa accounts ko, millions, 1 million, ganyan. Lalo ako nagiging emptier. Emptier and emptier. Kasi nga, yung sinabi ko sometimes when you think na kapag nakuha mo na yung gusto mo, masatisfy ka na, doon ka nagkakamali. Doon ka nagkakamali. Kasi, ganun din yung inisip ko kapag nakuha ko na lahat ng comfort na gusto ko, nakuha ko na. Dami kong kaibigan. Kahit ngayon mga dati ko mag-anak magalit sa akin, naging kaibigan namin ulit. Tsaka hindi lang yun, kahit hindi namin kamag-anak, naging kamag-anak din namin. Ang bihira. Lahat ng tao, love ako. Kahit saan ako pumunta, laging, ay, alam mo, ito, napakanya kita. Wow, sa'yo naman, may lahat ng tao gusto ko. So, ay gusto, dapat masaya ako. Bakit hindi ako masaya? Bakit di ako masaya? Nagtataka talaga ako na bakit di ako masaya? Yun nga, na-realize ko, sa 1 million, 1, 0, 0, 0, kama, 0, 0, 0. Oo, tapos tuldok, 0, 0. Ang dami 0. Empty. When in reality, 1 lang yung kailangan mo. 1. Tapos yung lahat ng 0. Piso. Huwag naman ganoon. Nagalit sila. Huwag naman ganoon, ba't piso? You know who I'm talking about. Pero bago ko ma-realize yun, hindi ko talaga na-realize. Aba, syempre, ginawa ko pa rin lahat ng gusto ko. Punta pa rin ako Starbucks, natambay ako dun. Naggastos ako sa napakamahal na kape. Pwede kang buhay ng 3-in-1. Diba? Napaka-unwise. Pero cool ako Starbucks. Ang daming bagay na parang pinagtutuon ako ng pansin. And I know, siguro meron sa inyo, ganun. Dami-dami niyong kaibigan, pero naman kayong boyfriend. Or nag-i-excel naman kayo sa school. Pero hindi niyo alam bakit ganun. At parang may mali pa rin. Parang ang alangan. Bakit ganun? Or meron naman sa inyo, hindi pa na-achieve. Iniisip niyo, siguro kung maging boyfriend ko yung ganyan, maging masaya ako. O siguro pag iniisip niyo, siguro kapag pinansin niya ako, man, yun yung greatest feeling of all. Or siguro parang sinasabi mo, siguro kapag na-achieve ko na yung dreams ko. Or siguro kapag na-impress ko na yung nanay at tatay ko. Or siguro kapag nakapag-diet na ako sa losing fight na ako with Kim Chu. Magiging masaya na ako. Or siguro kapag nagiging ako sa fashion. Or maybe, isa sa mga ginagawa niyong comfort, pupunta kayo sa church. Mag-serve kayo. Tapos, wala namang nagbabago. Bakit ganun? Pag-uwi naman ako sa bahay, empty pa rin. Parang may constant hunger na, di basta kailangan ko ma-achieve. Pag di ko na-achieve, parang hindi Pag hindi ko nasamahan itong mga tropa ko, parang kulang Pag di ko siya naging girlfriend, di ako maging maligaya. Kahit ang pinasinongrats ko, forever mag-feel lonely. I'm so lonely. Siguro may mga ganun tayo, mga comfort zones tayo. So, ako, sa pinagdaanan ko, binasag ako ni God. May nagkaya sa akin mag-Bible study sa ASAP. Nagtanda ako ng Bible study. Attend pa ako ng church. Nagpapasa pa ako ng Bible, 4 chapters a day. Ang bait ko. Ino-honor ko yung nanay tatay ko. Pero may mali. Lahat naman ginagawa ko. Bakit may mali pa rin? Bakit parang tabi mo pa rin? Hindi ko maintindihan, pero parang tabi mo pa rin. Doon ka na-realize, dapat tinitignan ko yung mga kasama ko sa small group. Hindi ko talaga sila naiintindihan. Kapag binabanggit mo na yung pangalan ni Jesus,
Parang kumikinang yung mata nila. Kumikinang. Tsaka kinikilig sila. Meron ba si Jesus? Come on, ano daw? Parang naging squirrel. Nakakilig si God kanina. Ganun ako. Binigyan niya ako ng ng gandang cloud. Ikaw na? Sabi ko din para sa'yo. Pinan sa akin. Sa'yo talaga? Kanina may naman na ibo. Ano? Ano tao? Hindi ko naiintindihan yun. Parang labo. Kasi sa normal lang yun eh. Kinreate ako ni God. Kinreate ka ni God. Nag-i-exist tayo sa mundo. Sundin mo yung gusto niya. Okay yun. Pero hindi pala yun yung gusto ni God. Gusto pala niya relationship. Gusto niya pala relasyon. Hindi ko naiintindihan yun. Ano pang relasyon yung gusto mo? Nagbabasa na ako ng Bible, pupunta ako ng church, nag-small group ako, ang kisig pa ng mentor ko. Ano ba? Ano ba yung sabihin ng relasyon na yun? Hindi ko naiintindihan yung sabihin ng relasyon na yun. So, kailangan ko pumunta. Siguro narinig na ito, testimony na ito sa YouTube or whatever, pero ulitin ko lang ulit. At hindi ako magsasawang sabihin to, paano ko in-uppercut ni God. Pumunta ako sa kwarto ko, at nagpaka-honest ako sa kanya. Kasi, wala naman siyang bagay na hindi alam tungkol sa'yo. Sabi nga sa Luke 12:7, Indeed, the very hairs of your head are numbered. Indeed, the very hairs of your head are numbered. Do not be afraid. You are worth more than a sparrow. Walang hindi alam si God. Kahit yung bilang buhok mo, alam yan ng Panginoon. Kahit yung mga dead hair na araw-araw nalalaglag, alam mo kayo kung ilan. Kung ilang pimple yung tumutubo sa mukha mo, ilang beses ka dumidighay, ilang beses yung kurap mo, ilang beses yung patag mo umuutot ka. Sinasabi. Alam niya God yun, akala mo na nakakaalam. Kasi bang magkatuloy tayo pag umutot, ay, strip up. It's too personal, you know. Kasi nga, para malaman niyo, wala kasi may hindi ko lang bakit. So, pag umutot ako, hindi sila nakakaalam. So, minsan nagpapaalam pa rin ako, yung totoo Kasi wala na silang maaamoy, so parang piling ko binatray ko sila kung hindi ko sabihin. Alam niyo dun lahat. It may sound funny, but God knows everything, even your darkest secrets. And God wants to deal with that. Yung mga shame na ayaw mo na mabuksan. Na na-abuse ka ng bata ka. Gusto mo rin ang kalimutan. But pinaway niya yan. You thought you're healed, but in fact, natabunan mo lang yung boom. Pero nandun siya. Kaya kapag na-trigger, boom! Nandun pala sa ilalim bulok. Masakit pa rin pala. O yung mga times na hindi mo nakontrol sa sarili mo, kung kunin mo yung laptop mo, kung saan-saan kang website na pupunta. Kasi hindi mo masabi yan sa mentor mo. Kasi nahiya ka eh. You ought to be good because you are a Christian. Well, let me tell you this. God wants to deal with that. Yung relasyon mo sa nanay mo, sa church naman ako, okay na yun. Eh, ang salbahe na bukangera. Let me tell you this. God wants to deal with that. Kahit yung taong pinaka-nakasakit sa'yo, gusto i-deal ni God kung nararamdaman mo. Alam mo bakit? And that ng Panginoon. Kasi He wants to show His glory to you. But that sin, and that hatred, that unforgiveness, that trauma is blinding you from seeing God's glory. I lie. I'm trying to be a Christian. I'm so bad at it. Pretending? Oo, sanay kami sa industry.
Akit ako sa stage kahit masakit yung puso. Mag-away kami nagpapaw sa bahay, boom! Okay, 1 hour, pagdating sa gig, boom! Hi everyone! I'm so good at it. One thing I know, hindi ko kayang pigilan ng Diyos. The Lord knows who are His. Nakikita niya deeper sa nakikita mo. So when God says something sa buhay mo na dapat mo i-let go, bitaw na anak, bumitaw ka na. Bumitaw ka na. Bumitaw ka talaga. Pag nalaglag ka, boom, saktan ka. Lord, sabi mo bumitaw. Sabihin sa'yo, ba't sinabi mo hindi ka masaktan? Masasaktan ka talaga. Pero know that, alam mo, saan ka nahulog? Dito sa arms ko. Ba't masakit kasi macho ako sa rin? So there are things in your life right now that God wants you. Sinasabi niya, anak, let go. That relationship is not glorifying me. I don't want that guy in your life. Ay, anak mo kasi yung babae na kulang na lang talaga. Nakatibak pumasok ng school. Now, I want a woman for you. Yung ire-respeto mo. That's not how you are going to treat a woman. Anak, ayaw, alam kong hindi mo kaya, pero I'm telling you, let go of that pornography. As for me, plastic ko. Going to church, la. Kaya kinausap ko na si God. Punta ako sa kwarto. Sabi ko sa kanya, hindi kita mahal. Tatago mo ba yun? Tatago mo ba yun? Ng pag-ministry mo? Ng pagbabasa mo ng Bible araw-araw? Alam niyo ba na may difference? Ang totoong pag-quiet time, sabihin quiet time, dalawang sign. One, question niya na. Dalawang tanong. Are you happy na ginawa mo yun? O are you happy because you met your maker? Okay ba yun? Kapag nag-quiet time ka, tapos na yun, yes, naka-4 chapter na ako, yes, let's go. Ay, aba, brother, sister, may mali doon. Pag ang point ng pag-quiet time mo, dahil lang magbasa, ay, may mali doon. Pero kung magbabasa, sabi mo, God, Lord, alam mo, sobrang excited ako, ni-enroll mo sa matawas mo, ha? Ayun. Kung excited ka, mas excited si God ipakilala yung sarili niya sa'yo. Mas excited siya sa'yo. Kasi pag may sinabi si God na character niya, sobrang iba yun. Pag sinabi niyang mahal kita, ay, ibang klaseng pagmamahal yun. Sukatin mo from east to west. Kung kaya mo sukatin, infinity yun. Lalabas ka ng kalawakan sa kabila. Lalabas ka ng kalawakan sa kabila. Hindi ko nga maisipin. Kahit nga sa song lang ng City Boy, your love is higher than the skies up above. Ilayo sumasakay ng aeroplano. Pag lumampas ako ng ulap, meron another layer na naman ng ulap. Lalabas naman aeroplano yun pag international flight. Meron na namang layer ng ulap. Yun, meron na naman. Hindi ko na maarok yun. Yung clouds pa lang, hindi ko na maarok. Yung kalawakan pa. Paano maintindihan yun? Pag sinabi niya, ako, excited din si God na makilala mo siya. Sabog yun. Kung gusto mo makilala si God, mas gusto ni God na makilala mo siya. So yun, sabi ko, ay God, hindi kita mahal. Kung alam niyo lang kung gaano kasakit yung sinasabi ko, para i-release sa akin ni God yung puso ko, yung kabulukan ko. Sakit. Kasi when you're Christian, expectin mo, oh, everything is so happy. It's all grace. You know, God will not rebuke you. God will say, oh, I love you, kahit
will change you to the man and the woman that He wants you to be. Pag stagnant kami, mali dun. Sakit sa akin eh. Pinakot sa akin agad, boom! Flashlight to puso mo. You thought that's a relationship? Punta na ako sa kanya, Panginoon, hindi kita mahal. Kailangan ko mag-honest. Pero alam ko na kung ano yung nakakita ko doon sa mga ka-small group ko, gusto ko na magkaroon ako nun. Gusto ko magkaroon ako nun. Kaya kinausap ko siya, sinabi ko sa kanya na gusto kitang mahalin. Gusto kitang mahalin, pero gusto aminin na ngayong moment na to. Sa totoo lang, hindi kita mahal. Akala ko safe na ako, akala ko naiintindihan ko eh. Pahinga ako nun, biglang lang ako namin. Gusto ko pambali, biglang ako naiyak. Gusto ko na siya mag-appear ng moment na hindi, Tita! Hindi naman siya nagpakita. At may mga times pa rin na ginagawa ko kay God. Hanggang ngayon, kung nasa kwarto ako, Lord, pwede mo magpakita sa akin. Isang yakap lang, tapos balik ka na sa heaven. Isang yakap lang, okay na ako eh. Tapos, lumipas mga ilang araw. Nagbabasa pa rin ako. Tinuloy ko pa rin. Kaya pala ako nilalamdaman. Nagbabasa ako ng John 17. Buong chapter. Bago ipako si Jesus Christ sa cross, nag-pray siya para sa lahat ng mga tao, para sa ministry, para sa mga apostles siya. Pero isa yung pinaka nag-strike sa akin. Yung scripture na John 17:24. Sa Tagalog ko binasa kasi. Tagalog ako. Sa Tagalog binasa ko, sabi niya, Ama, ipinapanalangin ko yung mga taong naniniwala sa akin sa buong mundo. Yung mga taong binigay mo sa akin. Gusto ko silang makasama kung saan ako pupunta na makita nila ang kaluwalhatian na binigay mo sa akin. Nag-stop akong tabi sinabi. Nag-stop ako gusto ko silang makasama. At never pa ito nag-fail. Sinasabi ko to. Para ako nagpo-born-again pa rin. Yung malaman mo na, sabi sa John 1, the Word was God. God was in the beginning, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word became a flesh. Jesus was in the beginning of the world. When Papa was creating the whole universe, the stars, the skies, everything, kinausap niya, tara, let's make man in our image. Jesus was there. Andun siya. Simula umpisa. Ginawa ni God yung mundo. Tapos maisip niya ako, habo. Pag sinumaot mo nga lang yun sa Google Map, hindi ko makikita yung tuldok ng kondo namin doon. Ang laki-laki ng kondo ko. Sa 27th floor pa ako nakatira. Tapos nandun ako sa loob ng kondo ko. Isa lang ako sa nakatira doon. Saan ang mundo? It was like God was telling me, Jane, alam mo, gusto kitang makasama. And some of you today, you need to know that. That God wants you to be with Him. Na gusto ka niya makasama, hindi gusto ka niya makasama. Gusto ka niya makasama. Gusto ni God na makita mo siya. Ayaw niya yung God na iniisip mo, yung parang kamukha ni Dumbledore na nasa ulap. O kung mas familiar sa inyo, yung icon ng Enchanted Kingdom. Hindi yun yung gusto ni God na picture na nasa mind nyo. God wants you to know Him bilang tatay. Bilang tatay. Saan ka naghahanap ng comfort? Sa relationships? Sa
Sa material na bagay, sa achievement, sa affirmation ng magulang mo, ng best friend mo, ng kapatid mo. Let me tell you this. Si God lang yung kayang magpunan nung empty void dyan sa heart mo. Siya lang. At wala nang iba. God doesn't want you to be a church goer or a small group goer or a Bible reader. God wants you to be a Christian. God wants you to know na anak ka niya. Kaya minsan nagtataka ko sa sarili ko, pagka nararamdaman ko yun, na namimiss ko siya, ang weird talaga. Kasi sasabi sa kanya, God, hindi pa kita nakikita, pero namimiss talaga kita. Pag ang dami-dami ko ginagawa sa trabaho, ang dami-daming nangyayari, gusto ko umuwi ng bahay. Gusto ko lang magbasa. Gusto ko lang kausapin siya, gusto ko lang kumanta. Eh baka pag may problema ka, mas marami ka pang ini-spend na time sa kaibigan mo. Mas naunang pa sabihin sa kaibigan mo kaysa kay God. Gusto kong basagin ang Panginoon na naniniwala. And I know that God is speaking sa mga kabataan dito. Ayaw niyo ka na maging paging Kristiyano ka. Wala si God ginawang fake. Lahat original. Kaya pag sasabihin mo na magiging maganda na ako pag ganito, ganyan, kung nga nagkamali, maganda ka. Maganda ka. Eh, sabi kasi ng kapatid ko, mukha akong lalaki, magiging tomboy na lang ako. Gusto kong basahin yun. God created you to be a woman. Prinsesa. Everything naririnig mo, lahat yun kasi sinungalingan from the enemy. Kasi mas gusto ko yung Barbie doll eh. Well, let me tell you this. Sa mga lalaki dito, pinrepera nga na God ng espada in the spirit. You have the word. Grab it. And fight. You are meant to be a warrior. Di ka loser. Or a quitter. Pag sinabi ng enemy na, dito ulit ako. Pag fail ka na naman, stand up on your ground. And fight. Binigyan ka ng authority ni God. Ano natatakuhan ka ng luhaan? Papa. Sabi ni God, parang, nak naman, nilagay ko na lahat ng mga fighting, ano mo eh. Hindi mo naman ginamit. Huwi ka lagi, sugatan ka ng enemy kasi. Hindi. You will fight. Not by your will or by your mind, but by the Holy Spirit. Hindi tayo iniwanan ni God na orphan. Sarap naman nun, Lord. Hindi kami orphan. Hindi ako orphan, God. Oo. The deity is within you. Ano ba ibig sabihin nun? That God is within you. So, the same power that raised Jesus from the dead is within you. You can command the enemy to get out. Get out of your room. Get out of your life. Anxieties. Kausapin mo. Anxiety, I command you, get out. Kinuman ka ni God eh, do not worry. Hindi comforting word na do not worry. Hindi, pag sinabi ni God sa'yo na, do not talk, command yun. Sinabi ni God, do not worry, that is a command. Anak, huwag ka mag-alala. Boom. Every time that you worry, you sin. That's the truth.
You know why? You're belittling your God. God is not weak. He is all-powerful. I think God is breaking mindsets here. So, na yung mindset. And I'm not saying this kasi magaling ako. Kasi sumablay din ako dun eh. Kaya ako sinasabi yun. And you cannot do it on your own. If you're fighting your sin by your strength, you will fail. You have to depend on God. You have to acknowledge that God, without you, I am nothing. You are nothing. You are nothing. I'm sorry this is supposed to be a comforting siguro. Hindi ko alam. Pero that's the truth. You know what, God? I don't deserve you because I'm a sinner. I'm maganda. Oh, you? Yes. Yes, you are. Hindi ka deserving. Kasi kung deserving ka, hindi naman this Jesus sa cross. Binigyan ka na niya ng reward. That's why it's called grace. It's something you don't deserve, but God gave you because He loves you. At mahal ka niya. That's the nature of His love. It's flowing. So, baka may nagatanong sa inyo, sorry, sobrang dami tumatakbo sa isip ko hindi ko nga talaga siya nagamit. So, siguro may mga tao sa inyo doon na so, bakit kailangan ng mga missionaries ganito ganyan? Kung hindi naman tayo kailangan ni God, yes, God doesn't need you. Kaya ito yun but God wants to use you. What an honor! It is! Gagamitin ka ng Panginoon para i-bring yung salvation sa family mo. Woo! So, di ko naiintindihan yun, pero God, come on! Gusto ko, Panginoon, na gamitin mo ako. God will use your mouth to speak the truth kahit same mouth na nagmumura dati. Hindi ka na magmumura ngayon. It's an honor. God doesn't need you. That's why it's called grace. Kaya siya grace. Lord, yun yung gustong gawin ng Panginoon sa ating lahat. God wants to use you. Kahit na may mga ilang bagay sa'yo na dapat pang i-fix. Huwag mong hintayin na maging perfecto ka. Kasi it will take forever na hindi ka na magamit ni God. So now, gusto ko sabihin sa inyo lahat na kailangan niyong tumayo on your ground and accept your identity in Christ. Hindi kayo pwede lumabas tapos loser kayo. Hindi pwede. Pindefeat kayo ng enemy. Baka masigit pa yung admiration niyo sa gaming. Ewan ko kung sa anong bagay kaysa kay God. It's time to put your whole devotion, your admiration on God. The one that gave you the cross. Jesus. Salam. No one else in this world will love you like God. That's the truth. Even your parents will fail you. Nangyari yun sa akin. But that doesn't mean na dapat ko hate yung magulang ko. Hindi. God taught me to forgive. Na-reconcile yung family namin. Pero napinili sa akin ni God that, you know what, yung lahat ng tao nagkakamali. Only I is perfect. So, siguro marami sa inyo dito, yung mga hated, yung pinapalit ko sa inyo si God. And I want to encourage you. Bumitaw na kayo. Tama na. God wants to free you today. And I can sense the Holy Spirit is so thick. And He's speaking to your hearts right now. 3 minutes. Can I just pray for them? All the glory to you, Father. Oh, God. Dear Lord, we come before you, God. Papa, we want to say thank you for meeting us today.
What an honor it is, Lord God, to just feast on your word, to just meet up with our fellow Christian brothers and sisters, Lord. And today, God, we know, just close your eyes. Just close your eyes. We know, God, I know, Lord, that you are speaking to many young brothers and sisters today, Lord. Father, may mga bagay sa buhay nila na gusto na pabitaw. Maybe you're saying right now, Lord, parang hindi ko kaya, masakit. Sabihin niyo sa'yo, hindi mo talaga kaya on your own. That's why I am here. That's why He is here. Kung ikaw yung kinakausap ng Holy Spirit to let go of that something, raise your hand. Don't be shy. Taas mo yung kamay mo. Lord, dapat dalawang kamay kasi act of surrender. Lord, ito, dalawang kamay. So, una kami. I just wanna say here that let it go of this, Lord God. We choose you, Lord. Alam na yung Panginoon na yung bagay na ito, Lord God. Nag-hinder sa amin, Lord, sa akin, Panginoon, para makita kita. So, God, kahit painful, Lord God, I know that you are with me. And I will overcome through your Holy Spirit. Holy Spirit, right now, I ask, Lord God, that you just fill them. In the name of Jesus. Fill them, Lord. Healing starts right now. Healing starts right now. Holy Spirit, heal their hearts, their wounded souls, God. Those unforgiveness be taken away, God, right now, in Jesus' name. You are not weak. You are strong, because I am with you, says the Lord. In Jesus' name, amen. And now, I want to pray for second group of people. Sino sa inyo hindi pa nakapag-surrender ng life na God, and do you know that today, God is telling you, gusto ka niyang maging anak niya. Raise your hand. Sino pang hindi nakapag-save sa inyo? Don't be shy. Don't be shy. Hindi ka kinahiya ng Diyos mo, huwag mo siya ikakahiya. Sabi niya sa Word, if you confess me in front of the man, ay hindi ka niya ikakahiya sa harapan ng mga angels at sa harapan ng tatay niya. Ito, may isa akong i-ask sa inyo. Pwede ba kayo pumunta sa unahan? Come on! Come on! Don't be shy. Tara! I'll just pray for you. Hello! Ay, praise God! Praise God! Come on! Come on, huwag kayong mahiya. God wants me to live. Talagang sinadya ka ng Panginoon ngayon. Talagang sinadya ka ng Panginoon ngayon. Let's lay hands on them, guys. Lay hands natin. Pray natin. Close your eyes. Close your eyes. This is so cool. So cool. Dear Lord, thank you, God, for the lives of these people, Lord. Pray with me. Jesus, tinatanggap na kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayong araw na ito, ayoko na mabuhay para sa sarili ko. I want to live for you. For you. I surrender.
everything that I am. Lord, forgive me from all of my sins. Lahat, Panginoon, ng bagay na nakasakit sa'yo. Patawad. Lord, pray with me. Lord, salamat dahil pinatawad mo na ako. And today, I am your daughter. I am your son. I am for you. Pagod na ako mabuhay para sa akin. Ayoko na mabuhay para sa akin. Gusto ko na mabuhay para sa iyo. I know that you will help me, God. Yung mga bagay sa buhay ko na alam kong mahirap. Pero God, I will be strong because you are with me. And today, I put my trust in you. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Can we all stand up?